Magandang umaga po sa inyong lahat. Magbabahagi lang po ako ng kabutihan at kadakilaan ng salita ng Diyos. Kasi po ang salita ng Diyos ay buhay. Ang salita po ng Diyos, sabi ng kasulatan, yan daw po ay humihinga, tumitibok, pumipintik sa kaloob-looban ng buhay ng tao. Kaya po nais po naming ibahagi para mas magkaroon po kayo ng kaunawaan kung gaano ba ang ginagawa ng salita ng Diyos sa buhay ng tao. Meron po kayong naririnig na gospel. Narinig niyo po yan kung ano man po yung pinupuntahan yung relihiyon o inaaniban. Pinapangaral po yan ng mga pare, pinapangaral po yan ng mga pastor. Ang gospel po, meron pong apat na bagay na nakapaloob. Pagka po sinabing gospel, ang pinakapuso po niyan ay ang Panginoong Hesukristo. Ito po ang gospel. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay inilibing, si Kristo ay muling nabuhay, at si Kristo ay muling magbabalik. Yan po yung tinatawag na gospel o mabuting balita na ang Diyos sa laki ng pag-ibig niya sa tao ay nagkatawan tao siya. Pinadala ng Ama ang anak upang gaganapin ang hinihinging ng mga kautusan. At dahil dyan, tinubos niya rin at binayaran yung utang natin na hindi natin kayang bayaran. Yan pong gospel na yan, nakakonect po siya doon sa salitang spiritual rebirth o muling kapanganakan. Sa ibang termo po na mas malawak, yung pong born again. Ang born again po, hindi po siya isang relihiyon. Yan po ay isang relasyon o kaugnayan sa Diyos. Sinabi po ng Panginoong Jesus, maliban na ikaw ay maisilang muli, hindi mo makikita ni hindi mo mapapasok ang kaharian ng langit. Kaya po sabi niya, kailangan kang maisilang muli. Pero ang tanong, bakit ba kailangan maisilang muli ang tao? Sabi po ng Efeso 2:1, ang espiritu daw po ng tao patay dahil sa kanyang gawain ng kasalanan at mga pagsuway. Kaya po ang Panginoong Jesus, binigay niya sa atin ang katuruan, kailangan maisilang ang espiritong patay upang magkaroon niya ng buhay. Wala po yung kaibahan sa iyo na halimbawa, ang pangalan mo, ikaw si Lucas. Si Lucas may bahay. Yung bahay ni Lucas na yan, hindi naman yan si Lucas. Nakatira lang dyan si Lucas. Yung tulay na Lucas nakatira sa loob. Yan po ang kalagayan ng katawan ng tao. Ikaw po ay may espiritong nakatira sa loob ng buhay mo. Kaya lang po ang tanong, ang espiritu ba yan na nakatira sa loob ng buhay mo, sa loob ng katawan mo, ay buhay ang kaugnayan sa Diyos? May paraan po ang Diyos para yan ay mabuhay. Kasi po, lahat po ng bagay na nakikita natin, may katapusan po yan, may hangganan. Pati po ang tao, nasisira yan, nabubulok. Kaya po ang Diyos sa kanyang kadakilaan ay nagpadala ng kanyang liwanag sa ating mga buhay. Yung pong salita niya na nagniningning, gumagawa, kumikilo sa loob ng buhay ng tao upang siya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano po ba ang kalagayan ng tao na patay ang espiritu?